Buksan po natin ating Bible sa Joshua chapter 1, verses 1 all the way through 9. Sabi po rito sa verse 1, after the death of Moses, the servant of the Lord said to Joshua, son of Nun, kaya po si Joshua walang nanay yan eh. Son of Nun. Okay, joke lang. Okay, the Lord said to Joshua, son of Nun. Bagong taon na yung joke mo, luma pa rin, Pastor. Okay, Joshua, son of Nun, Moses' aide or assistant. Verse 2, Moses, my servant, is dead. Now then, because he's dead, you and all these people, Gia Kamanaba Global Family, get ready to cross the Jordan River into the land I'm about to give you, to the Israelites. I will give you every place where you have set your foot as I promised Moses. Your territory will extend from the desert to Lebanon, from the great river, the Euphrates, all the Hittite country, to the Mediterranean Sea in the west, and no one will be able to stand against you all the days of your life. As I was with Moses, so I will be with you. I will never leave you. I will never forsake you. Be strong and courageous, because you will lead these people to inherit the land I swore to their ancestors to give to them. Be strong and very courageous. Be careful to obey all the law my servant Moses gave you. Do not turn from it to the right or to the left, that you may be successful wherever you go. Keep this book of the law always on your lips. Meditate on it day and night, so that you will be careful to do everything written on it, and then you will be prosperous and successful. Put that in the comment section. I pray I will be prosperous and successful. And verse 9, have I not commanded you? Be strong and courageous. Do not be afraid. Do not be discouraged. For the Lord your God will be with you wherever you go. Pinamagatan ko po ang mensaheng itong iandaan nyo na po mga keyboards niyo and type in the title of my message today. We have entitled this, New Season, Same Presence. New season, same presence. How many among you are believing that there is a new season, but we are feeling the same presence? New season, same presence. Alam niyo po yung mensahe ito, literal na literal. Because hindi lang po ito bagong taon para sa atin. It is actually a new season for our church. As I've said earlier, we were supposed to transfer into a new physical building. But unfortunately, hindi po inalaw ng Panginoon yan. Pero hindi po natin maiaalis ang katotohanan that we are facing a new season. And every time you and I face a new season, hindi lang po ito basta bagong season. Kapag nagbago po ang season, ibig sabihin din po meron tayong bagong kalendaryo. Meron din po tayong bagong lugar. Literal sa ating simbahan, meron tayong bagong mas malaking lugar. But every time we face a new season, we should put in our minds that new season always brings new assignment. Pag nagbago ng season, pag nagbago ng lokasyon, lagi po nating tatandaan na may bagong assignment ang ating Panginoon. And yes, ang mga new season, it feels dramatic. Minsan ang mga new season, it feels unfamiliar. Minsan ang mga new season, hindi parang pakiramdam natin hindi komportable. Na yung mga bagay na nag-work before, maaaring hindi na mag-work ngayon. Yung mga dating sapat ay maaaring hindi na sapat sa next step at sa next season. But lagi niyong tatandaan that wherever God sends you, kapag pinapadala ka ng Panginoon sa bagong season, hindi kanya iniiwanang mag-isa. Nagbago man ang season, pero lagi pa rin nating kasama ang ating Panginoon. Nagbago man ang season, bumigat man ang responsibility, ang vision man ay lumaki, but always remind yourself that God is always with us. God is always with Stephen, God is always with Rolly, God is always with Maricar, whoever that is, but God is always with us. Yan po ang context ng Joshua chapter 1. Ang nation of Israel po mga kapatid, ang chapter na ito, is actually nag-open sa isang critical history of the nation of Israel. Bakit po ito critical part of their history? Because after 40 years, after one generation, the Bible says, pagkatapos po ng 40 taon na nagpaikot-ikot ang mga Israelites doon po sa mismong disyerto, ang sabi ng Biblia, after 40 years,
ang buong bansa ay nasa edge. Everybody say edge. Nasa edge ng promised land. Pero sila na supposedly nasa edge ng promised land, na dapat ay excited na tumawid, itong part ng history nila, they are not actually in a celebration mode. In fact, they were on a tension mode. Bakit sila tension? Because the Bible says that Moses, their leader, is dead. Moses, their leader, is dead. Now notice, hindi po sinabing nag-retire si Moses. Hindi sinabing ni-reassign si Moses. Ang sabi ng Biblia, si Moses na leader nila sa loob ng 40 taon ay kinuha na ni Lord. At ang sabi ng scripture, dahil nawala na po itong si Moses, si Joshua na assistant ni Moses ang tinatawag ngayon ng Panginoon para pangunahan ang weary, confused people of Israel. At marami sa kanila ang nagtatanong, gagalaw pa rin pa kaya ang Panginoon kahit hindi na si Moses ang ating leader? Now you have to think about this because si Joshua po na assistant ni Moses, hindi naman po siya bago. In fact, itong si Joshua, faithful naman po siya. Faithful siyang naglingkod, faithful siyang nag-assist, faithful siyang nag-observe. Nakita niya ang mga milagro ng Panginoon sa pamamagitan ni Moses. But watch this, nakita niya bilang assistant, pero hindi siya ang nag-initiate. Nakita niya na pinart ng Lord yung Red Sea o hinati ng Lord ang Red Sea. Nakita ni Joshua na sa pamamagitan ng pagtataas ng staff nitong si Moses ay nahati ang Red Sea, pero hindi siya ang nag-initiate. Hindi siya yung nagtaas ng staff na yon. And now, dahil siya na ang papalit ngayon kay Moses, he must hear from God directly. Alam niyo kung bakit? Because iba po yung responsibility ng assistant at iba ang responsibility ng isang leader. Kasi kapag ikaw ay assistant, ikaw ay associate, ikaw ay assistant vice president, for example, meron kang responsibility, but at least you are under a covering. Pero kapag ikaw ay leader, you are actually exposed. Kapag ikaw ay assistant, you are actually being led through a proximity. Dahil merong isang leader, may isang pastor, merong isang presidente na katabi mo, ibig sabihin nito, protektado ka ng proximity mo doon sa leader mo. But once you become a leader, you become exposed. Ang assistant nagbibigay ng input, pero ang leader nagbibigay ng direksyon. Ang laki po ng pagkakaiba niyan. Ang assistant nagre-react, pero ang leader siya ang nag-i-initiate. So dati, itong si Joshua, for 40 years, he has become Moses' assistant, serving, faithful sa kanyang ginagawa. And all of a sudden, after 40 years, his leader, their leader, is dead. And watch this. Ang sabi ng Bible, dahil patay na si Moses, watch this. Ang sabi ng Lord kay Joshua, now go. Hindi na makakago si Moses, pero obviously, ang inuutosan ng ating Panginoon dito, sino? Si Joshua. At ano po ang instruction ng Lord kay Joshua, if you still remember the text? Ang sabi ni Lord, now go then and cross the Jordan River. It was a challenging mandate. Yan po ay napaka-challenging na utos. But you have to remind yourself na yes, challenging na itawid mo ang almost 1 million people of Israelites from desert to the promised land. Napaka-challenging po niyan. Challenging na may mga fortified cities. Hindi 45, fortified. Ibig sabihin, pinahirap, pinatindi ang kanilang depensa. Mahirap na mayroong mga trained armies ang mga Hittites. Mahirap na giants ang kanilang mga kalaban. Mahirap na unfamiliar yung territory nila sa promised land. Pero ang pinakamatinding challenge, hindi yung army, hindi yung territory, ang pinakamatinding challenge ni Joshua, hindi external, kundi internal. He was afraid. That's the real challenge. When kahit na hindi mahusay ang kalaban, kahit hindi train ang kalaban, when you have fear in your heart, that is a real challenge. And to make matters worse, ang sabi ng verse 2, i-highlight nga natin, ang sabi ng Lord, Moses, my servant, is dead. And I love that about our God. Hindi sinabi ng Lord, okay, patay na si Moses, o ikaw naman na ngayon. Hindi dininay ng Lord na nawala si Moses. Hindi dininay ng ating Panginoon ang reality na merong pagbabago ng season. Hindi dininay ng ating Panginoon at hindi na minimize ng ating Panginoon yung pagbabago. Ni-recognize ng Lord na nawalan ng leader yung isang bansa.
Pero nung nawala si Moses, hindi lang leader ang nawala. Nawalan sila ng stability. Nawalan sila ng familiarity. Nawalan sila ng confidence. Pero ito ang assurance. Nawala si Moses, pero hindi nawala ang Diyos. Yung great leader nila is gone, but the greater God is still with them. And yes, Moses is dead. And yes, everything is changing. And yes, change is scary. And yes, change brings tension. And yes, change brings anxiety. And yes, change brings stress. Nagbago ng region. Nagbago ng territory. Maraming nagbago. In fact, yung phrase na Moses is dead is in fact a change. Ano sabi ng Lord? Okay, since Moses is dead, now, everybody say now. Pakilakas po, everybody say now. Lagay nyo sa comment section now. Now, patay na si Moses, now. Ang hirap nun. Kasi si Joshua, assistant lang siya lagi. Pero nung sinabihan siya ng Panginoon, wala na si Moses, now ikaw na ang maglilid. Ano ngayon ang titindigan ko? Wala naman ako na-experience na miracle na ako ang nag-initiate. Parang napakahirap naman po yata na sumunod ako at mag-step up ako na ako ay nasanay sa shadow ng aking leader. Nagbago po ang sitwasyon, Lord. Nagbago po ang territory, Lord. Hindi po ako pamilyar dito sa bagong pagtawag na ito. Hindi ka man pamilyar kasi maraming nagbago, pero basahin uli natin ang verse. Nagbago sila ng leader. Nagbago sila ng territory. Nagbago sila ng region. Pero merong bagay na hindi nagbago. Ano yon? Kung paanong kasama nila ang Panginoon noon, kasama pa rin nila ang Panginoon ngayon. Hindi kasi porket may nagbago, iniwan ka na ng ating Panginoon. Kasi ang lahat ng bagay sa mundo pwedeng magbago. Ang hindi lang magbabago, yung pagbabago. Lahat, okay, grabe ang lalim nun. Lahat nagbabago, pero ang tanging absolute lang, God will be with us. Ang sabi ng verse 5, no one will be able to stand against you. Now then, get ready to cross the Jordan River because no one will be able to stand against you all the days of your life. Ano ang promise? Highlight this part. As I was with Moses in the past, so I will be with you. And I will never leave you. And I will never forsake you. Ano ang sinasabi ng Panginoon? It may not be the same leader, but it will be the same presence. Hindi man ito pareho ng season, pero ito'y pareho ng presensya. Magkaiba man ng taon, parehong presensya ng Lord. Magkaiba man ng building, come on now, parehong presensya ng Panginoon. Magkaiba man kumpanya, pareho pa rin ng ating Panginoon. Ano sinasabi ng Lord? I was with you before. I was with you on 2020. I was with you noong 2022. And now the promise is this. I was with you before. I am with you today. I was with you when you are sick, and I am with you now. I was with you nung baong ka sa utang, and I am with you now. I was with you nung lumalaban ka sa cancer, but I am with you now. Different season, but the same presence. What an assurance. Sabi ni Lord, I am still here. Nawala na si Moses pero nandito pa rin ako. Lumipat ka ng ibang bansa, nandito pa rin ako. Lumipat ka ng ibang trabaho, nandito pa rin ako. Nag-break kayo, iba na jowa mo, pero nandito pa rin ako. Nagbago kayo ng church building, nandito pa rin ako. Eh kung sisimulan mo yung PT party mo, mamamatay ka sa wilderness. Iiyak ka na lang ba buong linggo dahil heartbroken ka? Alam kong takot ka. Alam ko na ikaw ay broke. Alam kong lonely ka. Alam ko maraming bagay ang uncertain. But God is with you. God will never fail you. God will never leave you. Put that in the comment section. God will never leave me. God will never forsake me. Hindi ako iiwan ng Panginoon. Verse 2. Now then. Highlight that part. At dahil hindi kita iiwan, ngayon ito ang gawin mo. Ano sinasabi ng Lord? Pareho akong Diyos, pero magbabago ng method. Nung panahon ni Moses, nung tumawid kayo sa Red Sea, hinati ko ang Red Sea. Ngayon, tatawid kayo ng Jordan River, hindi ko siya hahatiin. Pero tutungtong kayo kahit basa. Magkaibang method, pero parehong Diyos. At minsan na-amaze ako at na-fascinate ako sa maraming mga Christians. No? Minsan ako din nahuli ko ang sarili ko nito. Na kapag nagbabago ng taon, gusto mo bago height. Kaya ka nga tumatalon, di ba, pag bagong taon? Sino sa inyo mga tumalon nung New Year? Sabi mo nga sa katabi mo, tag nyo nga yung mga kaibigan nyo, kailangan mo yan. Sabi mo sa kanya. Okay, di ba? Na kapag nagbago ng taon, kailangan mo ng bagong damit.
kailangan mo ng bagong height. Kailangan mo ng bagong strategy. And yes, kapag nagbago ang taon, dapat lang magbago attitude. Hindi naman po pwede na yung cellphone mo laging upgraded, yung attitude mo hindi. Hindi naman po pwedeng 2026 na ang taon, 2021 pa rin ang habits at attitudes and character natin. Kung ang cellphone nga nag-upgrade, ikaw pa kaya? Sabihin mo nga sa katabi mo, mag-update ka naman. And yes, ang bagong season, kailangan ng bagong habit. Ang bagong season, kailangan ng bagong strategy. Ang bagong season, kailangan ng bagong perspective. Pero kapag ba nagbago ng taon, kailangan magbago din ng Diyos? Hindi, di ba? Hindi porket nagbago ng taon, kailangan magbago ng Diyos. Alam niyo ang naa-amaze ako minsan, kapag nagbabago ang season, kapag nagbabago ang taon, gusto natin ang Diyos nagbabago din. Sundan mo ako sa season na ito, Lord, kung ano ang gusto mo. At kapag hindi binigay ng Lord yun sa terms na gusto mo, feeling mo iniwan ka ng Panginoon. But nothing could be further from the truth. Hindi porket nagbago ng taon, kailangan mo ng dating Diyos. Kasi kung kailangan mo ng dating Diyos, ibig mo bang sabihin yung dati mong Diyos, quote and quote, sa mga nakikinig sa Spotify, yung dati mong Diyos nag-fail ba? Kung hindi siya nag-fail, bakit kailangan mo magpalit? Kung hindi nag-fail ang Diyos before, bakit mo kailangan ng Diyos? Ikaw yung nag-fail. Ikaw yung nakalimot. Ikaw yung nanghina. Ang Diyos hindi. So magbago man ng season, magbago man ng taon, ang Diyos hindi siya magbabago. So hindi mo kailangan ng bagong Diyos. Yes, kailangan mo ng bagong habit, kailangan mo ng bagong karakter, pero maaaring hindi natin kailangan ng Diyos. Because our God is not limited with seasons. Our God is not limited with our culture. Our God is not limited with our versions. Kaya inassure ng Lord si Joshua, as I was with Moses. Come on now. As I was with Moses, I will be with you. Nung natatakot si Joshua, hindi sinabi ng Lord, okay, Josh, dahil takot ka, ito ang strategy na gawin mo. Dahil uncertain ka, ito ang mapa. Pansinin niyo, nung natakot si Joshua, hindi siya binigyan ng Lord ng mapa. Ang assurance ng Lord, hindi bagong strategy. Ang assurance ng Panginoon, hindi bagong timeline. Hindi leadership manual ang binigay sa kanya. Ano ang binigay ng Lord sa kanya? Assurance. Assurance na ano? Na wala ka mang mapa, kasama mo ako. Na wala ka mang strategy alam, kasama mo ako. Na wala ka mang timeline, kasama mo ako. Wala ka mang leadership manual, wala ka mang reference how to lead, kasama mo ako. The same God that met Moses in the burning bush is the same God that will meet you crossing the Jordan River. So ibig sabihin, nag-iba ng season pero pareho yung pangako. As I was with Moses, so I will be with you. Put that in the comment section, God is with us. The presence of the Lord is with us. Ang sarap kaya ng kasama mo si Lord. Alam niyo, yan ang pinakamagandang pangako ng Lord. Yan ang pinaka-comforting na pangako ng Lord sa atin. God is with us. Yung sinabi ng Lord, I will make you successful. Maganda ba yon? Yes. Pero mas maganda yung kasama mo si Lord. Kasi successful ka nga, wala naman si Lord. Di ba? Ang pinakamagandang pangako, kasama mo ang ating Panginoon. Because when the presence of God is with us, presence communicates value. Pag pinuntahan mo, ibig sabihin mahalaga. So kung nililigawan ka, hindi ka sinusundo, baka, joke. Okay, because presence communicates value. Bakit? Because to be present in a situation, to be present in an event, is actually saying, you matter to me. You matter to me. So ang Lord, hindi lang siya nagbibigay ng mission. Kasi kapag may mission ka pero wala ang Diyos, puro consumption yan. Pero kapag, okay, yung joke ko pang matanda na. Pero kung meron kang mission at kasama mo ang ating Panginoon, kahit na yung mission mo mundane, kahit yung mission mo parang ordinary, when God shows up, the ordinary will become extraordinary. An ordinary building will become a house of God. An ordinary well could become a revival evangelism site. Napansin nyo? Ordinaryo lang yung balon, ordinaryo lang yung building, ordinaryo lang yung Facebook account. But when God shows up, He can turn the ordinary place into an extraordinary miracle. Na kahit disyerto, pwede maging sanctuary. Kahit bangka, pwedeng gawing pulpito. Kahit balon, ay pwedeng gamitin ng Lord na revival place. Hindi binigyan ng Lord si Joshua ng detalyadong strategy. Okay, year 1, ito ang gagawin mo. Year 2, ito ang gagawin mo. Which is, kung ako leader, kailangan ko yun.
Kailangan ko ng 5-year plan. Ano ang aking 2030 plan? And all of these are not wrong. But at the end of the day, kahit may plano tayo, without the presence of the Lord, our plan will remain a plan. But when the presence of God is in it, it will change. Kaya nga sabi niya, as I was with Moses, so I will be with you. I love that part. Ano, kahit abutin tayo ng 2 oras doon sa phrase na yun, as I was, kasi hindi sinabi ng Lord, because Moses is great, I will be with you. Hindi sinabi ng Bible na because Moses is gifted. Hindi sinabi, di ba? Hindi sinabi ng Lord na dahil maganda reputasyon ni Moses, sasamahan kita. Hindi. Ang sabi niya, kung paanong sinamahan ko si Moses. So it's not about how gifted he was. It's not about how great he was. O gaano kaganda ang kanyang reputasyon. Hindi naka-anchor sa galing ni Moses ang presensya ng ating Panginoon. So ano sinasabi ng Panginoon? Joshua, tularan mo si Moses. Ganun ba? Hindi. Joshua, magtiwala ka sa akin kung paanong nagtiwala si Moses sa akin. Nagbago man ang season, nagbago man ang taon, pero ang Diyos ay hindi magbabago. Malaki chapter 3 verse 6, ang sabi ng Lord sa atin, I the Lord, I do not change. I change not. You don't need any more proof in the Bible kung saan laging ipapaalala sa atin, the Lord is with us. Pero minsan nagtataka siguro kayo, Lord, Pastor, kung kasama ko ang Panginoon, bakit ito nangyayari sa akin? Bakit ganito ang sitwasyon ng aking buhay? And while I was studying this and I asked the same question, I remember what happened to Gideon. You remember Gideon? Di ba si Gideon, tinawag ng Panginoon ng mighty valor kahit wala pa siyang napapatunayan. Kasi ang Diyos hindi tumatingin sa mga napatunayan mo. Ang tinitignan ng Lord yung bagay na tinawag niyang gawin mo. Kaya sabi ng Biblia, nung minute ng Lord itong si Gideon, habang sila ay under ng oppression ng mga Amalekites, minute sila ng ating Panginoon, minute ng angel itong si Gideon, ang sabi ng Lord kay Gideon, great warrior, you are a mighty valor. The Lord is with you. But look at how Gideon replied. Ang sabi ng Judges chapter 6 verse 13, Sir, Gideon replied, if the Lord is with us, highlight that part. If the Lord is with us, why has all this, everybody say all this. And may put that in the comment section, all this. If the Lord is with us, why has all this happened to us? Now, ano yung all this na yon? Kasi hindi all this matanda. All this, okay. Ano yung all this na yun na sinasabi niya na kung talagang kasama ko si Lord, bakit ito? Ano yung ito na yon? Para magkaroon tayo ng context. In case you don't know the story, ang mga Israelites po kasi, at this point sa Judges chapter 6, is actually under a national oppression. They are actually experiencing devastation. They were experiencing confusion. So Gideon was actually saying, if God is with us, bakit may national oppression? If God is with us, bakit may devastation? If God is with us, bakit may confusion? Magkakarayim pa yan, ha? If God is with us, bakit mayroong problema? Ano ang sinasabi ni Gideon? Amen? Hindi ko pinagdududahan kung totoo ang Diyos. Naniniwala kung totoo siya. Pero kung totoo talagang kasama ko siya, asa ng pruweba? Asa ng resibo? Di ba ganun tayo? Pag may binili kang gamit, tas ibabalik mo, hanapan ka ng pruweba. Hanapan ka ng proof. And Gideon was actually saying, Angel, sinasabi mo, kasama ko ang Panginoon. Eh kung kasama ko talaga ang Panginoon, hindi ko pinagdududahan, ha? Alam kong buhay ang Diyos. Alam kong totoo ang Diyos. Pero kung talagang kasama ko ang Diyos, asa ng problema? And I don't know who is this for. Alam ko marami sa atin naniniwalang totoo ang Diyos. Pero yun nga lang talaga ang buhay minsan. Life has a way of putting all of us, putting our backs against the wall. Lalagi nating sinasabi, God, if God is with me, why is this happening to me? Leukemia, kasama ko ang Diyos. Kasama ko ang Diyos. Nawalan ako ng trabaho. Kasama ko ang Diyos. Bumagsak ako sa board exam. Kasama ko ang Diyos. Ang business ko, kasama ko ang Diyos, na-scam ako. And by the way, kung talagang kasama ko ang Diyos, balik ba yung verse, anak? Verse 13. Bakit ito nangyayari sa akin? Asan ang mga milagro ng Diyos? Question. Meron po ba sa inyong nagdududa na kaya ng Diyos? Wala. Lahat tayo believe na kaya ng Diyos. Lahat po ba kayo believe na kaya ng ating Panginoon? Yes.
Pero minsan, kapag ikaw ay sinabihang kasama ko ang Diyos, di dapat lahat ng panalangin sinasagot. Di dapat lahat ng pintuan binubuksan. Di dapat lahat ng blessing ibinibigay. Kung talagang kasama ko ang Panginoon, asa ng ebidensya? Kung kasama ko ang Panginoon, ba't wala pa rin akong pera? Kung kasama ko ang Panginoon, ba't wala pa rin yung promotion? Alam niyo kung bakit? Kasi madalas, fasten your seatbelt, papunta na tayo sa exciting part. Kaya natin natatanong to, kaya natin nagiging reasoning ito, kasi mas madalas gusto natin ang provision kesa sa presence. Ina-associate natin na kung may presence, lagi may provision. Kumbaga parang si Joshua, nasa promised land na kami. 40 years namin tong inantay. Pero let me just ask you a question. Excited ba kayo sa promised land? Excited ba kayo sa mga blessing na dadali ng Panginoon sa inyo sa 2026? Sige, bala kayo, hindi kayo sumagot. Nagte-take notes yung angel. Hindi, amen kayo sa comment section. Sino sa inyo gusto nyo ng blessing sa 2026? Angels, take notes. Yes. Gusto natin ng provision, gusto natin ng blessing, gusto natin ng promotion. Lagay nyo nga sa comment section, what are you praying for this 2026? Ang mga Israelites, ang gusto lang nila, sarili nilang lupa na pinangako ng Diyos sa kanila. So akala nila, ang end game, akala nila ang end goal, makarating ng promised land. But the promise is never about the geography. The promise is never about milk and honey. The real promise is His presence. Kasi kahit nandun ako sa lupa ng milk and honey, kung hindi ko kasama ang Panginoon, wala rin. So ibig sabihin, kung presence pala, wala siya sa geography. It doesn't matter kung nasa Asia ako, nasa Amerika. It doesn't matter kung nasa Europe ako, Australia. As long as I have the presence of God, I have the promise. So the greatest inheritance of every Christian is not land. The greatest inheritance of a Christian is not the promotion. The greatest inheritance of each and every one of us is the presence of God. Your greatest inheritance, your greatest portion is the Lord. Bakit po? Ang mga Israelites makakasurvive ng walang lupa. Pero hindi sila makakasurvive, come on now, na wala ang presensya ng ating Panginoon. Makakasurvive ka na walang trabaho, makakasurvive ka na hindi makapagtanghalian. Mamatay na ako, Pastor. Kaya mo yan. Sabi mo, di ba, day 1 na ng diet mo, ng January 1, kaya mo yan, makakasurvive ka, pero hindi ka makakasurvive na hindi mo kasama ang ating Panginoon. We cannot survive without our God because the presence of God is bigger than that land. The presence of God is bigger than that promotion. The presence of God is bigger than that promotion, that salary, that business. Anong gusto mo? Presence or presents? I would rather pursue His presence than pursue His presence. Thank God for His presence. Thank God for His gifts. Thank God for His blessings. Pero kahit meron ng lahat ng to, gawin mang 6-digit ni Lord ang bank account ko. O 7-digit for some of you. Or 8-digit for some of you. Wow. Or 9, 10, o sana all. Okay. Pero ang pinakamahalaga sa lahat, hindi yung dami ng zero sa bank account ko, kundi yung presensya ng Panginoon sa aking buhay. The presence of God is bigger than the presence. Ang lupa pwedeng manakaw. Ang city pwedeng bumagsak. Ang business pwedeng mawala. Ang promotion pwedeng agawin. You can lose your social media follower. You can lose that monetization feature in your social media account. You can lose that influence. You can lose that money. Kaya kapag yung mga bagay na yan, success, promotion, nangangako sa inyo, gawin mo to at magkakaroon ka ng magandang future. Mapopromote ka, magkakaroon ka ng magandang future. Maraming pera, may magandang future. Pero kung wala ang presence ng Lord, scam yan. Hindi ka magkakaroon ng magandang future na wala ang presensya ng ating Panginoon. Because yes, you may have that promotion, you may have that social media following, but if you lose the presence of God, you will lose everything. Because God Himself is your portion. God Himself is your inheritance. Kaya lagi ko sinasabi sa global family natin, and I will land this plane, kapag may Sunday worship experience tayo, online or in person, huwag kayo malilate. Kasi ang presence ni Lord hindi nagsisimula sa preaching. Ang presence ng Lord nagsisimula sa pre-service pa lang. Sa worship session pa lang. Because think about it. When you are listening today, is this message penetrating into your heart? Kung nakikinig ka ng message, nakakatanggap ka ba kay Lord? Yes. But when you worship,
you are offering something to God. And most of the time, we lose that opportunity to give something to God. Gusto lang natin yung, Lord, ano makukuha ko? Presence is everything. You need the presence of God in your life today. Kaya pala sabi ng Bible sa Exodus chapter 33, sabi ng Lord kay Moses, come on. Sabi ni Moses, if your presence, Exodus 33, if your presence doesn't go with us, we will never leave this place. Bakit kami aalis? Bakit namin pupuntahan yung promised land? See, it's never about the promised land. It's about the presence of God. Kasi si Moses na mismo nagsabi, kung hindi naman kami sasamahan ni Lord dyan, kung hindi naman ako sasamahan ng Diyos dyan sa 2026, what's the point? What's the point of all of this success? What's the point that I inherit all of these things and lose my soul? Sabi niya, if your presence, Lord, is not going to be with us, and Lord, if your presence will not go with us, di baling walang building basta may presence. Di baling hindi kami natuloy doon basta nandito yung presensya mo. Kaysa natuloy nga kami, wala ka naman doon. So if your presence doesn't go with us, we don't want to leave this place. We don't want to. Kaya sabi ni Gideon, Sir, if the Lord is with us, bakit nang lahat ng to nangyayari sa akin? At nasan ang lahat ng milagro? Everybody say milagro. I will close with this. Asan na, sabi nyo nga po, milagro. Asan yung mga milagrong kwinento ng mga lolo ko sa akin? Kwinento nila sa akin, hinati daw yung Red Sea. Di ko naman makita ngayon yan eh. Kwinento nila dati, sabi nila, si Moses. Hinampas daw yung bato, lumabas yung tubig. Nasaan yun? Kung talagang kasama namin ang Panginoon ngayon, nasaan yung mga milagro na yun? Pero anong sabi niya sa dulo? But now, naka-highlight ba nak? But now the Lord has abandoned us and handed us over to the Midianites. So sinasabi niya, in essence, are you still listening? Hindi ko makita yung milagro kasi feeling ko inabandon na kami. Interesting. So ang sinasabi nitong si Gideon, dahil walang miracle, feeling namin wala si Lord. So ang tanong, ang Diyos ba kasama mo lang pag pinayagan ka? Ang Diyos ba kasama mo lang pag nakatanggap ka? Yes, kung natuloy tayo sa pure gold, always panalo. Medyo talo tayo today. Kung natuloy tayo sa pure gold, inalaw ng Lord na matuloy tayo doon at doon tayo nag-worship today. Indikasyon ba yan? Sindikato? Indikasyon ba yan na kasama natin ng Lord? Definitely. Yes. Pero nung hindi pinayagan, ibig ba sabihin nun, hindi na natin siya kasama? So ibig sabihin, whether He allowed it to happen or don't, His presence is with us. Kasi yes, salamat sa miracle, salamat sa mga blessing, salamat sa bagong building, pero paano naman yung mga bagay na dapat nangyari pero hindi nangyari? Yung mga bagay na dapat nangyari pero hindi inalaw ng Lord kasi mapapahama ka. Paano kasi nagpapasalamat tayo sa Lord na nakarating tayo sa destination natin. Pero paano yung mga na-late ka kasi hindi inayaan ng Lord na makasalubong mo yung lasing na driver? So hindi mo nakitang nangyari, pero niligtas ka ng Lord doon kasi kasama mo siya. So kung nagpapasalamat ka lang sa inalaw, at hindi ka nagpapasalamat sa hindi inalaw, so nagpapasalamat ka sa blessing. Hindi talaga kay Lord. But once you open your eyes and see na yes, Lord, salamat sa mga miracle, salamat sa promise land, salamat sa lahat ng blessing. Pero ang pinakamahalaga sa lahat, kung hindi ko nakuha yung promotion, salamat na iniligtas mo. Salamat that you kept this thing from happening to me. Kasi alam ko merong kang gustong gawin, merong kang plano, merong kang tinuturo, merong kang gustong ibigay na salita sa amin. So Lord, hindi ko man nakita, hindi mo man inalaw, salamat pa rin po sa iyo. Amen? So I don't associate the miracle to His presence. Because kahit walang milagro, hindi yun indikasyon na wala ang presensya ng Lord. Yes, hindi ka pinagaling sa cancer, pero God is with you through that cancer. Yes, hindi mo nakuha yung promotion, pero nung mga panahong mababa ang sweldo mo, ibig ba sabihin nun, hindi mo kasama si Lord? Kasama mo siya. Hindi ka naman nagutom eh. Naalala mo nung Noche Buena, dami pang natira hanggang ngayon. Yung leche plan mo, ubos na. Day 1 pa lang. Okay? Pero hindi ka pinabayaan ng Lord.
Hindi ka ginutom ng Lord, and that is my testimony. That is our testimony. Sa ministry ko for 12 years, maraming panahon na nagutom kami ni Jenny. Hindi lang halata, pero nagutom mo kami. Pero salamat sa Lord, hindi niya kami hinayaang mamatay sa gutom. May mga panahong nanalangin kami, hindi binigay. May mga ginusto kami, hindi binigay. Pero hindi ibig sabihin nung hindi na namin kasama ang ating Panginoon. Huwag nating pasalamatan lang yung dumating. Pasalamatan din natin yung hindi inalaw ng Lord na dumating. Ibig sabihin nun, kasama pa rin natin siya. Ang presensya ng Lord nandyan pa rin. Alam niyo po, ni-research ko, every 1 second, merong isang eroplano naglalanding sa buong mundo. Pero hindi yun nababalita. Uy, may naglanding na naman sa Europe. Uy, may naglanding na naman sa... Hindi nababalita. Ang nababalita ay nag-crash. Amen? Pero kung lagi tayo nakafocus lang dun sa mistake, sa mali, at nakakalimutan natin yung mga bagay na every second binibigay. Yes, salamat kung na-promote ka, pero salamat din, di ka papatay. Every second may hininga. So God did not allow that to happen, but God allowed the oxygen to flow through your breath. That is something to be grateful for. Senyalis siya at indikasyon niya na kasama ka ng ating Panginoon. Hindi ka iniwan ng ating Panginoon. Yeah. Salamat sa Lord sa mga aksidenteng hindi ko na nalaman, pero niligtas ako ng mga anghel. Salamat na kahit paulit-ulit ako nagkasala sa Panginoon, as wretched as I am, as weak as I am, as limited as I am, as inconsistent as I am, hindi ako iniwan ng ating Panginoon. Tinalikuran ko siya, hindi niya ako tinalikuran. Kinalimutan ko siya, hindi niya ako kinalimutan. Sinuway ko siya, pero hindi ako kinalimutan ng ating Panginoon. Bakit? Ang presence ng Lord, hindi mo lang nasusukat sa mga milagrong diniliver niya na nakita mo. Maraming mga milagro sa buhay natin na diniliver niya, hindi mo napansin. So kung hindi inalaw ng Lord, blessing pa rin ni Lord dyan. Kung hindi inalaw ng Lord, salamat pa rin sa Panginoon. Because God's greatest promise is not when God remove the problem. God's greatest promise is not when God increase your resources. Ang tunay na pangako, I will be with you. God will be with us. Think about it. 2026 na po. Alam nyo, nung 11:59 ng 2025, habang nagpapaputo kami ng area. Hindi illegal, mga sinturon ni Judas. No? Nung nagpapalit na yung kalendaryo at naging 2026 na. Pero grabe, naalala ko pa nung year 2000, papasok yung year 2000, nasa Nabotas ako nakatira. I still remember, mag-aalas 12 na ng hating gabi, nasa harap ako ng computer ko kasi takot na takot ako dun sa virus na lab bug na kumalat nung year 2000. Nasabi noon, sisirain daw lahat ng mga computer. So binantayan ko yung computer ko. Hindi naman pala maapektuhan yung walang internet. Wala kami internet. Pero thinking about it, it's still fresh in my memory. But that was 26 years ago. I still remember when we are doing this kind of setup. Still remember? Kayo din mga kasama ko noon? 2021? Only 9 people are allowed to be in the building. The same setup. This looks familiar to me. That was 5 years ago. And here we are today, church. Wala man tayong 4,500 attendee. But we have the presence of God. And that is the most important thing. Because hindi ka makakasurvive sa mga season ng buhay mo dahil lang madali ang season. Nakakasurvive ka kasi kasama mo ang Panginoon. Sino kinakausap ng Lord? Ikaw man ay nagluluto, naguhugas, nakikinig sa sasakyan. Ikaw man ngayon ay nakahiga, nagpapaantok. God wants to remind you, I will never leave you. I will never forsake you. And when God says, I will never leave you, hindi niya sinabing nothing will go wrong, you will not struggle. Hindi sinabi ng Lord, lahat ng bagay maintindihan mo. God never promised an easy season. But He promised to be with you in every season of your life. This is not going to be an easy ground, but this will always be, remember our song? A solid ground. This will never be a smooth ground, but this will always be a solid ground. And I love how that text, our text ended, because when you look at verse 6, since I am with you, ang sabi ng Lord kay Joshua, be strong and courageous. Verse 7, sabi ng Lord kay Joshua, be strong and courageous. Verse 9, ang sabi ng Lord kay Joshua, be strong and courageous. 3 times in 9 verses, God reminded Joshua, be strong. Hindi niya lang sinabing, don't be. Kasi may mga utos si Lord na don't do it. Pero may mga utos din si Lord na do it.
Sabi na Lord, don't be afraid. Huwag mo gawin yan. Pero this is what you're going to do. Be strong. This is what you're going to do. Be courageous. Don't be afraid. Because God knows fear is real. God knows anxiety is real. God knows depression is real. God knows mental issues are real. God knows struggles are real. But God's presence is as real as it may get. When you believe that He is with you, He promised you He will never leave you. He will never forsake you. Different leader, different location, different territory, different year, different season. We are serving, experiencing the same presence today. You know what? I believe that today, right where you are, whether you are sitting, standing, driving, cooking, washing, I believe that the Lord is with you wherever you are today. And I want you to feel that. I want you to believe that the Lord is with you today. This is not just a motivational word for 2026. The Lord is with me, the Lord is with me. No. This is a promise that is so true. Nagbago tayo ng panahon eh. But wherever you are today, God wants to remind you, hindi ka niya iniwan at hindi ka niya pinabayaan. I want to encourage all our global family to pray today. Manalangin po tayo, Panginoon. We just want to say thank you, God, for being with us today. Obviously, this is a different building and we are grateful for this. This is a different platform and we're grateful for this. This is a different setup, but still we're grateful for it. But what we are most grateful for is not the fact that we can gather digitally. What we're grateful for is the fact that you are with us, right where we are. And so today, God, dalangin ko ang bawat isa po sa amin. Patuloy niyo iparanas ang inyong pagyakap. Patuloy niyo iparanas ang iyong presensya sa amin. Lord, I pray that each and every one of us, regardless of our age, will feel your embrace right here and right now. Nagbago man ng taon, nagbago man ng trabaho, kumpanya, nagbago man ng maraming bagay. Ang assurance na parehong presensya mo ang kasama namin is enough for us to be strong and courageous. Because the same presence that is in verse 1 is the same presence that you assure us in verse 9. You will never leave us. You will never forsake us. You will always be with us.